Boom! Ayun o. Panibagong araw, panibagong food and good vibes mga katipsi. And today, may bago tayong vlog. Ayan, siyempre meron tayong pupuntahan today mga katipsi. Nakikita nyo dyan sa background ko. Samahan nyo kami maggala today. Pero bago tayo maggala, siyempre kakain muna tayo. Kaya huwag natin patagalin to. Let's go! Bago tayo maggala-gala mga katipsi, kakain muna tayo. Breakfast dito sa Danny Boys. So, ayan. Danny Boy, Danny Boy. Madalas kami kumain dito mga katipsi kasi masarap yung food dito. Simpleng restaurant pero para siyang lutong bahay na Mexican food. Simple lang po. Ngayon dito try natin ito. Try natin ito. Diría queso taco and consome. Do you remember? Naman, burrito lang din. California burrito. Lagi niya in order dito. I always like this. My famous burrito. Napaka-juicy. Sarap talaga ito mga kapit. Lagi na ito ng malilito. Problema lang dito medyo messy. May cilantro, may onion, birria, yung beef, at sinap na maliliit. Tapos cheese, saka yung taco. May soup siya dito. Hawak natin. Lambot ng meat. Nagdadala talaga dito yung meat kung paano nila minarinate tsaka niluto naman. Simple-simple lang, sibuyas lang, cilantro. Pero sarap. Maganda yung pagkakamarinate tsaka pagkakaluto ng meat. Yung mga nandito sa San Diego mga katip, susubukan nyo dito, Danny Boys. Sa may E Street lang to. Pwede nyo i-up. Pwede nyo rin Google Maps. Sa may E Street, Chula Vista. Madalas kami kumain dito kasi simple lang yung pagkakaluto. Parang lutong bahay, pero masarap. Nung bago ako dito, hindi ako makain ng cilantro. Ayoko. Nasanay na lang din ako. Dati ayoko talaga yung cilantro eh. Nasanay ka na lang rin. Sa work, meron silang niluluto doon, may cilantro rice. Yung order ko yung sarap. Kasi masarap siya. Sesame rice. Meron din pala siyang binso. Fresh yung tacos. Nakikita mo doon sa loob, ginagawa nila pag umorder ka. Hindi siya naka-ready-made. Hindi siya yung mga naka-plastic. Tapos pinabakalad. Ginagawa talaga nila. Mga tips, tapos na tayong kumain dito sa Danny Boys. Lusog. Every time kumakain kami dito, they never missed Danny Boys. Lagi masarap. Parang lalo pang sumasarap habang tumatagal. Lusog na lusog. So subukan nyo mga katipsi, yung mga malalapit dito, mag gusto pumunta dito, Danny Boys. Google Maps nyo lang o kaya yup, makikita nyo naman yan. So ngayon, next stop natin saan tayo? Sa Cabrillo Monuments. Gagala naman tayo mga katipsi, may bago tayong pupuntang spot dito sa San Diego. Samahan nyo kami. Let's go! Like, holy fuck. Nakarating na tayo dito sa
Cabreo National Monument. Point Loma. Isang spot din dito sa San Diego na pwede mong pasyal-pasyalan. Kaya samahan nyo kaming mamasyal. Sa entrance, ito Visitor Center. Ayan. Cabreo National Monument. Lakad-lakad lang tayo mga ka-tipsy. So, overlooking siya mga ka-tipsy. Tingnan naman natin dito sa kabila kung ano meron dito. Yan, nakita mo yung buong San Diego ata. Hindi naman buong San Diego, siyempre part of San Diego. Ayan. Ganyan. Taka dito, relax. Ayan. Chill ka lang. Ayan, ganda, sarap ng hangin. Ayun yung monument mga ka-tipsy ni Juan Cabreo. Ayan. As per sa Google, ginugol ko kanina, ayun siya. Punta tayo doon. Si Juan Cabreo, siya daw yung Spanish explorer na isa sa unang naka-explore dito sa western side ng US. So siya yung isang unang tumapak yata dito sa Spanish explorer na unang tumapak dito sa bandang kung hindi ako nagkakamali San Diego Bay. Na ngayon syempre tawag na nila San Diego, or siguro siya yung sabihin nating Spanish explorer na discover ng San Diego, maybe, parang ganun. Visitor center nila dito, yung mga parang souvenirs. Ayan, pwede kong bumili ng mga souvenirs. Ayan, tignan natin sa loob. Ganito, ito maganda oh, San Salvador, magsisale ka for hours oh. Ito gusto kong subukan, magsisale ka dito. Pero tatry ko yan mga ka-tipsy pag nandito na yung family ko. No, they have braille on here for people who can't see. Okay, meron pala para sa mga bulag. Ayan, pupunta na tayo dun sa monument ni Cabreo. Juan Cabreo. Juan Rodriguez Cabreo. Ito mga gustong lakaran ni Mama, malapit-lapit lang eh. Siyempre. Hindi masyado malaki. Hindi masyado pagod. Ay mga ka-tipsy oh, yung mga ka-tipsy natin na nandito sa San Diego. Isa to sa tourist spot dito sa San Diego, no? If you're a military, veterans, and family, they're free. When you get to the gate, pwede nyo ipakita yung ID nyo. Family kasama naman? Oh, tapos bibigyan kayo ng, bibigyan nila kayo ng, parang pipilapan lang ng, very quick sila nang ang gagawa eh. Bibigyan kanila ng ID na all park are free. All. Okay. So nakalibre pala tayo dito, tatay? Oh, libre. Kakasama pag hindi ka military, magbabayad ka magkano? $10 each. $10 each lang mga tipsy. Per person nga. So pwede pa rin. Yan, sila yung explorer dito sa San Diego. At ito din mga Espanyol na to ang nag-explore din sa Pilipinas tong mga to eh. Sinakop din tayo nitong mga to eh. Ayun yung Coronado Bridge yun. Ayun ang layo. Coronado Bridge San Diego. Tanaw dito. Ay mga tipsy, meron din siyang walking trail. Ayun, may mga naglalakad oh. Yung mga mahilig maglakad, so pwede dito. Ayun oh. Sa baba. So, may naglalakad sa baba oh. Diba? May lighthouse doon mga ka-tipsy. Punta naman tayo doon, tara. Pwede din mag-bike dito mga tips eh, no? Dahil nagbo-bike. So pwede mong ipasok yung bike mo kung magbo-bike ka dito. Pagpasok namin kanina may mga pumapasok naka-bike lang sila eh. Siguro bayad lang sila ng entrance ganun. Pero sabi nga ni Madir, kapag military ka, libre ka pati family mo. Ayun, dito na tayo sa kabilang side mga tips. Kanina nandun tayo sa monument. Yung Bayside Trail mga ka-tipsy, 1.86 miles lang pero syempre pataas pa baba yan. Oh. Kaya medyo mahirap din yung sa baba. Tapos babalik ka pataas dito. Ito yung lighthouse nila.
Ay mga tipsy, isa to sa tourist spot dito sa San Diego. So yung mga Pilipino na nandito na hindi pa nakakapunta rito, pero syempre iba alam ko, syempre iba alam naman nila to. Yung mga katipsy natin dyan hindi pa nakakapunta rito sa Cabrero National Monument. Nabubulol ako doon sa Cabrero, Cabrero kasi sabi ko eh. Mga tipsy di ba? Para akong tourist guide Dito sa kanan, makikita natin dito. Ito, dagat to. Natural. Sino ba yung politiko na yun? Si Kiko Pangilinan. Ito, ang dagat. Tapos, ito, sa kabila natin, ito yung lighthouse. Tapos doon, yun, ang mga yun, building yung mga yun. Natural. Tapos, ito, halaman yung mga. Ito, damo yan, damo. Halaman, damo, mga bushes. Ito, yan, mga dried bushes. Ayan. So mga tipsy, pwede dito mag-bike, pwede maglakad, may walking trail sila. Tapos, pwedeng chill lang. Drive ka, may maganda yung parking nila, malaki yung parking. So, something to do. Dito. So, dagdag ito sa list nyo. Google nyo lang, madali lang makita sa Google Maps. Wala na pupunta kami Google Maps ang lahat di ba papagod? Lighthouse mga tipsy, let's go. Tingnan natin kung ano ba meron dito. Side na to, ito yung kitchen niya. Ayun. Yung dating namamahala dito sa lighthouse. Dito sa kabila, ito kanyang parlor. So, umakit dun sa taas. Meron dito sa taas. Children's room. Nice. First bedroom. Ito yung pinaka-room ng nagbabantay dito. Umakit dun sa tower, kaso close yun. Tower close. So baba na tayo. Garden pa sila dito sa labas. Cute Sage, rosemary, carrots. Yung mga tips yun, kompleto pang luto. May pepper, onions, broccoli, panluto pala ito yun. Maluto dito, may thyme. Kung papatirahin ako dito mga tips, titira ako dito. Sa may garden na ganyan, no? Nandito na tayo sa bandang dulo. Sa bangin na Sa bangin. Lakad pa na tayo. Ayan. Maganda nga siya maglakad-lakad dito lalo sa morning mga tipsy. Ayan, no? Parang bangin na dito. Tapos natakbo. Ganun, lolo. Ayan siya sa baba. Kasi may bunker pa daw dito. Ayan, no? Yung panahon ng giyera dyan, winawatch nila yung mga darating na Japanese dyan sa Pacific Ocean. Ayan siya, yung bunker. Pag bumaba ka doon, makikita mo may window dyan. Pero sarado na eh. Dati daw bukas to eh. Pwede daw pumasok dito para makita mo yung view doon. Ayan. Naabangan nila baka may dumating na Japanese. So naligaw yata yung Japanese nung time na yun. Napunta sa Pilipinas. Kaya tayo yung sinakop visit na Balakubak. Yung bunker nun mga tipsy. Ayan siya. Nakita natin doon sa taas. Pababa na tayo. Tapos na ang paglalakad natin. Yung parking mga katipsy, may parking naman. Malaki naman yung parking. Pupunta kayo dito. Nandito naman tayo sa Filipino store dahil si Madir. Ano ba hinahanap mo, ma? Pamatay ng langaw. May isang langaw na pumasok sa bahay kaya mamatay sa araw na to. Maghahanap kami ng fly swatter ba yun? Story ito mga katipsy. Natin, 350. So tanghon, tsaka tahok 10. 450. I'm going in Daiso. There's Daiso over there. Tipsy, wala dun sa Manila Seafood. Nandito tayo ngayon sa Seafood City, National City. Dahil sa hinahanap pa rin ni Mama na pamatay ng langaw. Kailangan siyang mamatay sa araw na to. I'm telling you. Kailangan tayo may mahanap na. Hindi na siya aabot bukas.
I know. May nakita na siya. Patay kang lakaw ka today. Code blue ma, code blue. Code blue siya today. DNR. Do not hesitate. Dalawa na bilhin mo para sigurado. Gusto mo lahat na yan eh. Pumili ako ng pang lunch ko ito. Diyan kami nakabili mga ka-tipsy sa Daiso. Katabi ng Seafood City. Mga ka-tipsy, dito naman tayo sa bakery. Ayan, bibili tayong pandesal. Si Madir mahilig sa pandesal. Tala daw itong mga to dito. Ayan o. Si Imelda Marcos kupas na. Ayan. Oh, may corrupting na punta rito. Tinapray. Ito yung pandesal ni Madir. Kasi yung isa, kung bibili ako ng fresh. Price ng pandesal. Long time. Ay mga ka-tipsy, panibagong araw na today. Today is Thursday, day off ko. Pero may appointment ako ngayon. Pupunta tayo sa cardiovascular clinic. Ipapacheck natin yung puso. Yung puso nating nangungulila. Regular check-up lang ito mga ka-tipsy. Noong nakaraan kasi, chinek naman sa akin yung mga ibang laman loob natin. Kaya tala, samahan nyo ako. Nag-Uber lang ako mga ka-tipsy. Ayun yung Uber natin. Ngayon pasok na tayo dito sa outpatient na hospital. Mag-check-in tayo. Dito kasi mga ka-tipsy, pag pumunta ka sa hospital, hindi ka napipila. Magpapa-schedule ka lang. Tapos pagdating mo dito, mag-check-in ka lang. QR code. Tapos yun na. Ayan, mag-QR code lang tayo dito. Check-in express. Para malaman nila na nandito na tayo. Ayun, naka-check-in na tayo. Ating dito. Cardio tayo. Ayan o. Floor 3. 310 cardio. Ewan, tipsy, tapos na tayo. Mabilis lang, 20 minutes. Siniscan lang yung puso kung namumulila. Mabilis lang naman ngayon. Uwi na tayo. Bukla ako Uber. Kaya nag-aabang lang tayo ng Uber, mga tipsy. Para saan ba yung pagpunta ko dito sa cardiology? Sinuggest kasi ng doktor ko na i-check din yung puso ko, ganun. Pa-check up kasi ako noong nakaraan. Tapos lahat din sa akin, daming blood draw, lahat, potassium, magnesium, creatinine, good and bad cholesterol. Tsaka madami, ang dami, haba. Halos lahat ng pwedeng i-check sa katawan, atay, kidney, utak. Utak natin kahit paano, medyo okay pa naman. Yung tornilyo medyo maluwag-luwag pa lang. Masasuggest ko mga ka-tips, if you can, once in a while, siguro dapat nagpapa-check up tayo. Siguro kahit once a year. Lalo na pag mga 40 plus na, ganyan. Siyempre para malaman natin kung there's something wrong with us. Kasi kapag merong problema sa katawan natin, naagapan natin, reversible pa siya, diba? Kasi kapag masyado ng malala, medyo mahirapan na tayong gamutin yun. Lalo tayo mga Pilipino, yung mga kinakain natin, hindi naman lahat healthy, diba? Yung rice lang nagkukos siya ng sugar level natin. Minsan kasi mga ka-tipsy, kahit wala tayong nararamdaman, akala natin everything is okay until meron tayong maramdaman. So, if you can, di ba? Check up tayo. Lalo na may mga work naman, may mga insurance. Ako kasi may work ako dito, so meron ako insurance. Wala akong binabayaran pag nagpapa-check up ako. Minsan meron ka ng copay, $20, $30, gano'n. Sana nga sa Pilipinas, yung kinokorrupt nila sa mga flood control and everything like that, mas okay siguro kung ilaan nila yun sa healthcare. Para yung mga tao na mga walang work, mga walang insurance, di ba? Kasi minsan kahit may work ka naman, yung insurance mo limited, di ba? Hanggang di ka nagkakasakit, hindi ka naman pupadalhin sa ospital. Wala kang regular check-up na libre lang. Doon nila ilaan para yung mga bata pa lang, hanggang lumalaki ka, di ba? Papa-check up mo, naalagaan yung kalusugan ng mga Pilipino. Yun ang isang nakikita kong problema natin sa Pilipinas Hindi masyadong nilalaanan ng gobyerno ng pansin yung health ng mga tao. For example, sa mental illness, di ba? Hindi naman natin tinatopic yan sa Pilipinas. Hindi na pag-uusapan yan, di ba? Pero dito sa US, isa yan sa isang malaking problema. Kasi dito, pinagtutuunan talaga nilang pansin lahat ng sakit. So siguro yun lang masasuggest ko mga ka-tipsy sa vlog natin yan habang naghihintay tayo ng Uber. Pangalagaan natin yung health natin. Sabi nga din sa isang podcast na napanood ko, meron tayong mga problema everyday, di ba? Siyempre, part ng buhay natin yun, di ba? Problema sa bills, problema natin sa trabaho, sa school. Normal na yun. Part ng buhay natin yan. Pero kapag nagkasakit ka, isa na lang magiging problema mo. Yung pinakamalaking problema. Buti sana kung sakit mo, ubo lang, sipon, di ba? Yung mga normal na sakit. Yung kasi yung mga ubo, sipon, fever, usually pinapalakas lang yung immune system natin. Pero may mga sakit kasi na talagang malala, di ba? Sakit sa puso, di ba? High blood, diabetes.
sakit sa baga, cancer, di ba? Kapag nagkasakit ka na ng malala, isa na lang magiging problema mo. Yung pinakamatinding problema. So, yung mga challenges natin sa buhay everyday, that's normal, di ba? Madali natin yung masusolusyonan. May way pa, di ba? May paraan. Pero kapag nagkasakit na tayo ng malala, isa na lang problema natin. Ang masakit ba doon? Mahirap na siyang pagalingin, no? Or worst, hindi na siya gagaling. Kaya mula sa isang tao na ako kasi hindi ko talaga inaalagaan sarili ko before. Malakas ako uminom, everyday ako umiinom. Halos everyday kasi sa call center ako nag-work pang gabi. Paglabas namin sa morning, nagiinuman na kami. Puyat, siyempre sa trabaho, mabisyo. So, ang mula sa taong ganun dati is, isasuggest ko at ang gusto kong i-share sa inyo is halagaan nyo yung sarili ng mga tips. Nag-work ako sa hospital, nakikita ko yung mga tao doon talagang wala doon na may sakit na mula sa bisyo na hindi nag-regret. There is always regrets. Laging may regret. Ay, ang regret pa naman, nasa huli na yan. Sabi ko is maging aware tayo sa kalusugan natin, mga tipsy. Lalo na kapag may pamilya na tayo, di ba? May mga anak na tayo. Siyempre ako, gusto ko rin makita lumaki yung mga anak ko. Gusto ko makita someday magkapamilya sila, di ba? Hindi ko sinasabi sa kahit kanino dito na nanonood na hihinto nyo yung ganito nyo, hihinto nyo yung no. I'm not saying that, no? Kasi wala namang makakapagpabago sa sarili natin kundi tayo lang. Ang sinasabi ko is alagaan natin yung mga sarili natin hanggat may pag-asa pa. Hindi ko sinasabi na ihinto nyo yan or whatever kasi walang makakapagpabago sa sarili natin na kahit sino. Kahit pare, kahit pastor, kahit magulang mo, kahit asawa mo, hindi ka niya napupupush. Kahit ano pang panoorin mo dyan ng motivational thing online, hindi ka mababago niyan. Isa lang ang makakapagpabago sa'yo, yung sarili mo. Ayun. Hinihintay ko lang yung Uber mga tipsy, 5 minutes na lang. So medyo napahaba yung kwentuhan natin, pasensya na kayo mga tipsy. Pero habang naghihintay tayo, may i-share pa ako sa inyo. Siguro kilala nyo si Neil deGrasse Tyson. Isa siyang, I think isa siyang astrologist or something like that. Hindi ko sure. Pero like ko napapanood yung mga podcast noon. Pero ano gustuhan sa isang podcast na inatinan niya, sabi niya doon, tayo daw mga tao, it's almost impossible to exist. Napaka-imposible daw na mag-exist ang isang tao. Pero kung iisipin mo, napakalaki talaga ng odds, di ba? Tingnan mo kung iisipin mo, kahit wag na yung kanununuan natin, doon lang tayo sa lolo natin, for example. Yung lolo mo, kailangan ma-meet niya yung lola mo, di ba? Para mapanganak nila yung tatay mo. Sa tatay side mo pa lang yun, wala pa yung sa nanay side. Tapos yung tatay mo, kailangan niyang ma-meet yung nanay mo para ipanganak ka. So sila pa lang yun, 2 generation pa lang yun. Yung previous generations pa, di ba? Yung previous generations pa, yung mga nakaluluan mo pa, di ba? So kailangan mag-meet sila in the right person, in the right moment, in the right time, sa laki ng mundo, di ba? Para kung ano yung pinanggalingan mo para mapanganak ka, di ba? So ikaw, ako, pinanganak tayo sa mundo because of those odds. So ganun ka-imposible na mag-exist tayo. Ganun katindi yung odds. Dahil nag-exist tayo, sabi ni Neil deGrasse Tyson, it's because we exist. There are trillions of people way back until now na hindi na mag-exist. Based on biology, di ba, yung sperm, di ba, pag nag-produce ng sperm ang isang lalaki, di ba millions of sperm yun? And isa lang yung mag-win or dalawa kung may twin, di ba? Pero bihira yung twin. So, let's say isa in general, di ba? Isa lang yung mag-win, isa lang yung mag-exist, isa lang yung mabubuhay. Di ba? Ganun katindi yung odds na mabuhay tayo sa mundo. Diba? Kaya, we have to take care of ourselves. We have to be grateful na nabuhay tayo dito sa mundo. Kaya dapat alagaan natin yung mga sarili natin dahil napakaswerte natin, no? Napakaswerte natin na nag-exist tayo, na nabuhay tayo. Sabi niya pa, it doesn't matter kung ano yung situation mo sa buhay ngayon. The fact that you exist, you have to be grateful. Kasi napaka-imposible na mag-exist ng isang tao, pero nag-exist ka. Ikaw yung mapalad na nabuhay. Enjoy it mga katipsy, enjoy the ride, okay? Yung mga problems natin kasama sa buhay natin yan. It's not about the pursuit of happiness, no? It's the happiness of the pursuit.